At para sa latest showbiz balita, narito ang ating Star Patroller, Pamela Baranda, FM. Yes, Karen, dumating ngayong umaga ang sikat na rapper na si Apple Diab ng grupong Black Eyed Peas upang dito magpasko kapiling ang kanyang mga kaanak. Isang pambihirang okasyon ito ng rapper sa kabila ng kasikatan ay nananaig pa rin ang pusong Pinoy. Paano niya isa-celebrate? Well, you know, there's gonna be a lot of eating. Can't wait to eat chicken adobo, sinigang. You know, my favorites. I gotta talk about my food, and you know, I'm here to search for talents for Jimmy Music Records. Samantala, ito na ang tinuturing na pinakamalupit na Pasko para kay Comedy King Dolphy. Pero may dahilan din siya para huwag magpakita ng sobrang kalungkutan. Nagpapatrol si Mari Dumawal. Ito ang kumpisal ng ace comedian kung bakit tinuturing niyang pinakamalungkot ang darating na Kapaskuhan. Medyo masakit, pero isa nga yun ang pinagkakalob sa taas, tatanggapin natin ang malwalati. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakaka-adjust na nasasama pa sa mga panaginip ko at panalangin ko. Sa kabila ng kalungkutan, niyayakap din ni Tito Dolphy ang magagandang nangyari sa kanya nitong taong 2005. Awa naman ng Diyos, hindi naman kami nagkakasakit ng talagang kalubang sakit. Siya nagkasakit ng medyo sa presyo sa kanyang kidney, pero okay na naman. Kasama ko yung mga anak ko sa trabaho ko, kanya medyo masaya ako dahil imbis na lumabas pa kami para magkita, dito nagkikita na kami. Heto naman ang kanyang mensahe sa lahat ng padre de pamilyang tulad niya. Basta importante, walang sakit kayo, walang sakit ng pamilya nyo. Maski konti lang ang nasa hapagkainan, basta magkakasama ang pamilya. Mag-i-enjoy na rin ang Pasko natin mga Pilipino. Ganyan tayo. Kaya nga, sabi nga nila, tayong mga Pilipino ang pinakamasayang tao sa mundo. Maski naghihirap, nakatawa lagi. Gusto ko na nakikita kayo masaya. Ayoko na may nakikita ako umiiyak, pati ako napapaiyak. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. Binisita ni Pangulong Arroyo kanina ang NAIA para sa taunang pamaskong salubong at handog para sa mga Pinoy overseas workers. Nagpapatrol si Miranda de Quiros. Malaki ang ambag ng OFW sa pagpapalago ng ekonomiya, kaya personal na tiniyak ni Pangulong Arroyo na VIP ang trato sa mga OFW, paalis man o parating sa bansa. Sa pre-departure check-in center ng NAIA, kinamusta niya ang mga babiyahe pa lang 2 araw bago magpasko. Salamat sa kanilang sakripisyo. Yung konsuelo nyo ay nakakatulong sa inyong pamilya at makakatulong sa bansa. Mahigit 1 taon na rin pinapatakbo ng OWA ang center na eksklusibo para sa mga OFW. Dito makakapiling nila ang mga kaanak na naghahatid sa airport. May libre ng merienda, may free text, fax at email service pa. Bukod sa espesyal na pagsasend-off sa mga papaalis na OFW, hindi naman nawala ang taunang pagsalubong ng Pangulo sa mga balikbayang overseas workers. Sa arrival area, isa-isang kinamayan ng Pangulo ang mga galing Taiwan. Malaking bagay raw ang pag-uwi nila sa bansa. Welcome. We're very happy that you're here for Christmas. And thank you for choosing the Philippines as your vacation place. They could have gone to anywhere in the world because they're in their Christmas vacation, and we're very happy to have them come and see their families and visit the Philippines. Kasama ang mga taga-OWA na mahagi ang Pangulo ng mga t-shirt at mug sa mga OFW. Laking tuwa naman ang 2 swerteng OFW dahil sila ang nabunot sa paraffle ng OWA. 50,000 pesos ang nakuha ni Engineer Casimiro Aniceto, samantalang ang caregiver na si Hilda Agawin na biyayaan ng isang Norquist Mobile Sari-Sari Store Package na halagang 300,000 pesos. Masayang-masaya po ako Dahil po nanalo ako, hindi ko ina-expect. 2 taon ding nawalay si Hilda sa kanyang pamilya. Malaking bagay anya sa mga tulad niyang OFW ang premyong natanggap bilang dagdag na panusto sa mga pangangailangan ng kanilang pamilyang uuwian niya at makakapili ngayong Pasko. Miranda de Quiros, Patrol ng Pilipino. Sa mga hindi pa nagsha-shopping para makaubos ng paninda, nagbagsak pang lalo ng presyo ang mga tiyanggihan. Nagpapatrol si Cecilia Ardizabal. Yan ma'am, 100. Pag marami, bigyan kita ng 20 ka na lang. Ma'am naman, 120 nga ito, mabili ka na. Hindi magkamayaw sa pamimili ang mga tao dahil lalo pang nagbaksakan ng mga presyo sa mga baksang presyo ng mga tiyangge.
Isang tulog na lang kasi ay bukasan na ng regalo. Kaya nagkukumahog ang mga maninindang ubusin ang kanilang inventaryo. Kailangan namin mapaubos namin yung mga paninda namin kasi pag tapos ng December wala na eh. Kukunti na mamimili pag tapos ng December. Maraming gift items na free for 100 pesos na lang. Ang dating 150 pesos na wallet, ginawang 100 na lang. Dagsari naman ang mga last-minute shoppers na hindi pa kumpleto sa panregalo at naghahanap pa rin ng mura. Sa hirap ng buhay dapat pag bumaba kayo yung presyo. Dahil ang sahod namin, ang bonus lang namin, maliit lang. Pero higit sa mga gift items, in demand ang hamon. Sa tindahan ng ham na ito, pakyaw lahat ng tinda. Mas marami ho ba ngayon kaysa noong nakaraang taon? Mas marami, ma'am. Gawa ng umaga pa lang, inunog na kami ng tao. Hindi rin maiwasang uminit ang ulo ng ilang mamimili dahil naubusan ng ham. Lalo na't buong araw na silang nag-iikot sa pagsha-shopping. Alam naman niya kakatawag ng tawag dito. Tumawag ko para tapos wala kang masumasabi sa cellphone mo. Isa na po. Magbibigay yung number pag nakakainis, nakakapagod. Habang pamahapon, lalong tumitindi ang traffic. At habang patuloy ang paggastos, pahaba rin ng pahaba ang mga pila sa mga ATM machines. For the small boys, for the kids. What are you looking for po as gifts? Trying to find out what's appropriate. Tila yata di alintana ng mga tao ang hirap ng buhay dahil hindi pa rin natatapos ang kanilang pagsha-shopping hanggang sa mga oras na ito. Inaasahang bukas ay mas dadami pa ang mga taong bibili sa mga malls at mga tiyanggihan. Cecil Ardizabal, Patrol ng Pilipino. Isang rape at hold-up suspect arestado sa Quezon City. Sa Tondo, Maynila, grupo ng mga tanod at kabataan pinahuli ng mga residente na sa halos gabi-gabi nilang inuman sa barangay hall. At isang lalaki bugbog sarado matapos pagtripa ng isang grupo. Tatangyan sa ating Ronda Patrol. Inabutan pa ng ABS-CBN News Team ang lalaki ito habang kinukuyog ng isang grupo ng lalaki sa Zamora Street, Tondo, Manila kaninang madaling araw. Natutulog lang daw sa jeep si Jeffrey Magtira nang kusundahin siya ng mga sospek. Nagtangka siyang tumakas pero nahabol pa rin siya ng mga ito. Tumigil lang ang gulo nang dumating ang mga pulis at nagtulasan ang mga sospek. Sa Maynila pa rin, arestado ang isang grupo ng mga tanod at kabataan na nagiinuman sa isang barangay hall sa Tondo kaninang madaling araw. Inireklamo ng mga residente doon ang nakakabulao na ingay dala ng inuman ng grupo. Ikinatwira ng mga tanod na Christmas party nila at hindi naman sila maingay. Pero iginiit ng mga nagre-reklamo na halos gabi-gabi kung mag-inuman ang grupo. Weng Hidalgo, Patrol ng Pilipino. Sa pagbabalik ng TV Patrol, World Labor Group pumirit na gawing exempted sa buwis ang mga kumikita ng 15,000 pababa. Celebrities handa na sa pagdiriwang ng Pasko. An exclusive Nora Honor voluntaryong pumasok sa drug diversion program. Mula dito sa Bacolod City, Mula rito sa Baguio City, Daragsang Kapaskuhan, Kapamilya.